Okay, so ngayon po magkakaroon po tayo ng ano lang, no, brief real estate beginners training. Of course, this is brought to you by Sir Jerry Gallardo. Sige, umpisahan po natin, ano. Um, Eto po ang tawag po natin diyan is single detach. Okay? Single detach kasi po tingnan niyo po yung bahay ano, napapalibutan po siya ng kanyang ano no, ng kanyang lote. So siguro ginamit po niya yung lote niya sa garden, no, parking. Siguro laglagay na rin po siya diyan ng ano no, ng mga display sa bahay. Ayan, no? May mga slide siguro dyan. Maliit na playground. Ayan, single detached. Yung pong bahay ninyo nasa gitna ng inyong lote. Kaya po siya single detached. Okay? Ayan, no? This is an example of single detached. No? Yung napapalibutan po kayo ng inyong lote. Sa inyo pa po yung lote na yan. Okay? So that is single detached. Ito naman po is single attached. Bakit po siya tinawag na single attach? Kasi nakadikit siya sa pader. No, nakadikit po siya sa firewall yung bahay ninyo, no, para ma-maximize po yung inyong lote. Pag na-maximize po inyong lote, so pwede na kayong magkaroon ng parking for your car, ayun, ng motor, no. Mas malaki po yung space, no, ma-maximize niyo yung inyong ano, no, lote. Kaya po yan single attach, no? Single attach kasi nakadikit po siya sa pader o sa firewall. O so parang ganyan po yan. Ayan, single attach. Okay, nakadikit po siya sa pader. Ayan, okay? Now, ito naman po is duplex. Bakit po siya tinawag na duplex? Kasi po yung bahay ang nasa gitna nila is firewall. Kaya po yan duplex. Ayan, no? Very, ano, no? Parang, ano naman siya, self-explanatory lang. Ayan. We call it duplex. Dalawang bahay, tapos ang nasa pagitan po nila is firewall, pader. Ayan. Ito, ano, duplex po yan, duplex. Magkaiba po ang may-ari niyan, or pwedeng bilhin nyo pareho yung bahay, no? O para pare po kayo, ano, no? Sa inyo po pareho. Duplex ang tawag dyan. Bahay, tas ang nasa pagitan nila is pader, firewall. Yan po ang duplex. This is townhouse. Ibig sabihin ng townhouse, ito po yung pinaka-ideal na para sa ating mga Pilipino. Bakit po yan ideal? Kasi una, mura po ang tax niyan. Mura po ang amilyar. And then, mama-maximize nyo po, no? Kasi yung may privacy. Kasi po, yung mga bedrooms po niya nasa taas. So, kung tatanggap po kayo ng bisita, nasa first floor lang, di ba? Townhouse. Ganyan po ang itsura ng townhouse, ano? Ito na po ang pinaka-ideal na ano no na para sa mga Pilipino. Okay, sa ibang bansa ano, iba pang apartment, 'di ba? Condo. Sa ating po mga Pilipino, yan po yung pinaka-ideal townhouse. Okay? Ito naman po, row house. So ano kinabahan ng townhouse sa row house? Ang row house po, apat lang. Pagbalikan po natin yung townhouse, ay dikit-dikit po yan, no? Dikit-dikit po yan. Pero yung grass na nakikita nyo po dyan, sa ilalim, ano pa rin po yan? Part pa rin po ng lote ninyo sa townhouse. So pwede po kayo mag-parking dyan ng motor ninyo, kotse, magkaroon kayo ng garden, ayan, ganyan, no? Sa row house, apat lang po talaga. So pag may nakakita po kayo ng apat na dikit na ganyan, row house ang tawag doon. So yun po yung kaibahan niya sa townhouse. Okay, so yan po yung row house. Na dito naman tayo sa loob no ng mga bahay. This is studio type. Ibig sabihin po ng studio type is wala pong border. Wala pong mga division sa loob ng bahay. Kung makikita nyo po, even the CR ay sa labas po, no, sa common. Pero sa ibang bansa, for example, Japan, yung CR nasa loob din no? No? Pero sa ating mga Pilipino kasi gusto natin pag nagsi-CR tayo may privacy. So yung mga studio type po sa Pilipinas, ayan, ganyan. No? Walang division. Yung buong square nasa inyo po. So kung yung mga CR niyan, nasa labas, no? Common ang CR, studio type. This one naman is bachelor's pad. Ano kaibahan po ng bachelor's pad dun sa studio type? Sa bachelor's pad kasi, yung CR, nakakwarto. Ayan, nakadibisyon yung CR. Yun lang po ang nakaano, division sa bachelor's pad, yung CR lang. So parang may privacy lang. Ayan, okay, parang may personal ka lang na CR sa bachelor's pad. No, yung pong studio type, no, yung wala siyang CR, ano? Ayan, bachelor's pad po yan. Ayan, yan, bachelor's food po yan. Kung titingnan po ninyo, no, walang division yung bedroom, walang division yung living room, yung kitchen, yung dining room. Talaga ang naka-division lang yung ano, yung CR lang, yung bathroom lang. Yan, that's we call bachelor's pad.
One bedroom, mga self-explanatory na lang po to, no? Yung bedroom naka-division. And of course, yung CR, yung toilet, ayan, ganyan. Pero yung living room tsaka kitchen, dining, wala na, no? Wala na division po yan. So, one bedroom means meron pong isang kwarto na may division, one bedroom. Two bedroom, mga ano lang naman po yan, no? Mga self-explanatory na lang naman po yan. So, dalawa po, yung naka-division, no, sa loob ng ng pamamahay ninyo. So two bedroom, explanatory lang po 'yan, no. Three bedroom, four bedrooms. Lipat po tayo din sa inside unit. Unahin po natin 'to sa top left, bare unit. Okay. Ibig po sabihin ng bare, ayan, ganyan pa po, no, wala pang pintura, no, wala pang tiles. Ayan, no, mura po 'yan pag bare unit, 'di ba? So bakit bare unit? Ang nakapintura lang po diyan, labas. Siyempre, pag bibili po kayo ng mga bahay, no, townhouse, row house, duplex, yung labas po talaga, pag binigay po na sa inyo, nakapintura na po talaga yon. Pero yung loob is bare unit kung tawagin. Bakit? Kasi po baka mamaya pinturahan na yan ng developer ng pink, lalaki pala yung nakatira, di ba? O kaya ang nilagay po diyan is black na pintura, allergic pala kayo sa black, di ba? So kaya po yan bare, para kayo na po ang magpapintura, kayo na rin po magpa-division, magpa-tiles. Yung iba po simple lang na mga linoleum, yung kanilang ginagawa sa flooring, 'di ba? Para mas makatipid lang po. Ayan, ganyan. So, kung ano yung gusto ninyo na kulay sa loob ng pamamahay ninyo, di ba? Yung iba, nilalakihan yung master's bedroom. No? Ginagawa po siyang two bedroom pero mas malaki yung sa master's bedroom. Tapos, yung isang bed lang is, moderate lang, ganyan. Katamtaman lang. Ayan, ganyan po yan. So, pagka bare, yung pong may-ari, ang siya mag-decide. No, anong itsura, anong sa loob, anong tiles gagamitin. Kaya po yan bare. Huwag po kayo mag-alala. Mura lang naman ngayon yung mga ganyan. Iba, pagpapintal, pagpapintura, no, paggawa ng cabinet. Mura lang po yun. At below na bare unit is the semi-furnished. No, ibig sabihin ng semi-furnished, ayan, may tiles naman na. May pintura na rin sa loob. Ayan, ganyan, no? Na ano na siya, semi-furnished. Dito naman po sa top right, yung finish unit, ayan, okay na siya, no? Okay na siya. Lalagyan nyo na lang ng appliances, ng refrigerator, 'di ba? No, yung even your CR ninyo mga naka-tiles na. Ayan, ganyan po yung finish unit. Lalagay nyo na lang ng mga gamit ninyo. While itong last, itong fully furnished, titira na lang kayo talaga. No? May TV na po diyan, may refrigerator. Pero syempre pagka fully furnished, mahal po 'yan. No? So yan po yung mga inside unit. Madalas po talaga bare po 'yan, no? Bare unit yung matatanggap ninyo, kaya semi-furnished. No? Pero madalas talaga bare. No? Kasi po yung binibigyan po ng yung may-ari, yung nakabili, kung anong design ang gusto niya sa loob ng kanyang pamamahay. Okay? So, congratulations. Maikli lang po, no? Yan po yung ating basic tutorial lang para po sa mga gusto lang matuto ng real estate.